Okay, praise God. To God be the glory po. Salamat po sa biyaya at kabutihan ng aming Panginoon. Kumusta po tayo? Mainit ang panahon pero mas mainit ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. So yun, and tama ang sinabi po kanina, today is the day na kung saan ito po yung araw na dapat tayo po ay mag-uwi sa Panginoon. Amen? Hindi kahapon, hindi bukas, kundi every opportunity na meron po tayo at tayo po ay pwede makapagpuli sa Panginoon, gamitin lang po natin. Amen? And ayun, salamat po sa Lord. Gusto ko lang po i-acknowledge yung mga ginamit po ng Panginoon sa loob po ng 4 na araw para mas maging matagumpay po ang ating po daily vacation Bible School. Muli po, maraming salamat po sa inyo, sa pangunguna po ni na Ate Lee, ni Ate Hazel, and the rest of the team. Maraming salamat po sa buhay mo. Gawa, yung mga bata po na pinahiram po sa atin sa loob ng 4 na araw, sila po ay papulit po natin maabot dahil alam ko po na sa umpisa pa lang, sa bata pa lang po napakahalaga na mahasik na po ang salita ng Panginoon. Amen? So palaguan po natin ang word. Amen? Praise God. And gusto ko din po magpasalamat sa Lord dahil nung Monday, akala ko ay kakapusan ko na. Akala ko ako pa rin pakiramdam ko, si Lebron James pa rin ako. So, muntik na pong mag-collapse. Nagkaroon kami ng fellowship po ng mga pastor sa sila. And nakadalawang game ako. Ayun, akala ko po ay katapusan ko na. Bumabaliktad yung ulam at saka yung lupa. Kaya ayun. But anyway, napakabuti ng Lord. Dinala po ko sa clinic. Malapit po doon sa Salinan. And ayun, salamat po. Kaya sorry po, hindi nakadalo po ng 3 araw. But ngayon po, medyo napakiramdaman ko pa yung sarili ko. And yesterday, nasa wedding po ako. Tumawag po ako ng backup kasi nahirap na. Nagtawag ako ng assistant, si Pastor doon sa kasama ko. But anyway, naging matagumpay naman po yung wedding. And ayun, salamat. And sa susunod po na buwan, pakisama ko sa prayer dahil may wedding po ulit ako. And ulit makasama ko si Ate Kiara at si Roda. Sa mga gusto kong magpabook, kailangan ng wedding singer, wedding pianist, meron na po ako, and wedding coordinator, meron na din po, and wedding videographer, photographer, kaya po si Kuya Albert, kailangan niya po. Yung kung magpapakasal dito, remember, yung next client natin, nakausap na ba? Kailan? Mga 2035. Anyway, sa kabila po ng lahat, salamat po rin po sa bigay ng Panginoon. We're able to be serving these people po. And yun, nakakagulat po yung mga tumatawag po. And padalangin lang po sa magunan sa panalangin. And ayun, balik po tayo sa salita ng Panginoon. And I think, nakita niyo na po ito. Gusto kong balikan ulit. This press up slide. And I think everybody is aware about this photo or these pictures. Hindi naman po siguro bago. Tama? I think kahit saan tayo pumunta, kahit saan tayo umikot, madalas po natin makita ito. Tama? And ano po yung observation and ano po yung pumapasok sa mind natin once na nakita po natin ang mga bagay na ito. I think meron po tayong nag-isip. Second picture po. Ayan. Second picture. Ayan po. Lahat po, I think, sa mga mall, sa mga establishment, ito po ay madalas po natin makita. And this is the warning sign, a reminder o paalala po sa atin at yung mga bagay na ito po ay napakahalaga sa ating pong buhay bilang isang tao. Amen? Kasi kung wala po nito, pwede po tayong mapahama. And I think, meron po kong isa. Ano pong sabi dyan? Basahin po natin. 1, 2, 3. Pero madalas, pinipilit natin yung mga bagay na alam po natin
ay mali na gusto namin maging tama. I remember I think 2 weeks ago, bago po sister nila ay pumunta sa Bohol, dahil iniwan kami, tawag ko dito, ano po, Costa, yung bagong overpass. So, ayun. So, nagtatalo kami at kailangan ni Ila bumili ng susuotin dahil paalis yung mami niya. So, nagmamadali kami and running out of time. So, gabi na, ang kulit-kulit ko po, sabi ko, huwag tayo tumawid. Huwag tayo umakyat. Ang haba-haba, ang taas-taas. Sabi ni Ila, dadtawid tayo dun sa tamang tawiran. So, makulit po ako. So, I try na mag-cross over. And ayun, ang nakakalungkot, munti kami ma-aksidente. And then, habang naglalakad kami, nagbabangayan kami ni sister, nagtatalo kami. Sinabi ko na dapat tumawid. Sabi ko na po, pero nakatawid naman tayo. Actually, munti kami mabundol ng motor at saka ng isang van during the time. Patalo kami, walang pansinan. So ako medyo naawa po ako na somehow talagang pag mali ay mali. Ay minsan sa lalaki dapat natin tandaan, madalas na lagi tayong mali. Tama? 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 May tama ka po yan dito. Tama? And sometimes, madalas po natin nakikita ito na nasubukan naman natin tumawid sa kalsada na may sign, bawal tumawid. Nakamamatay, pero sa naisip natin, okay, buhay pa naman ako. Ligtas naman ako eh. Safe naman ako. But, mga kapatid, oftentimes, we keep on finding ourselves crossing boundaries while thinking na, okay lang iyon. That's why, dapat natin maintindihan na mali. Pastor, di naman ako nakuli. Okay? Pastor, di naman kami nakuli ni ma'am. Pastor, di naman kami nakuli ng boss. Pastor, okay lang. Safe naman kami at ayos naman kami. Maganda naman yung naging outcome. But sometimes, we need to think na most of the time, we keep on finding ourselves crossing boundaries while thinking na okay lang yun. Dahil hindi naman tayo nahuli and hindi naman naging masama. But ending the borders make you feel free. But wait, until nasiraan po ang ating buhay. Exodus chapter 19, verse 12, sabi mo, the Lord said, put limits for the people around the mountain and tell them, be careful that you do not approach the mountain or touch the foot of it. Whoever touches the mountain, ano sabi? The mountain is to be put to death. The borders in our lives that are placed by the Lord. Una, hindi po para tayo ay limit, kundi para po tayo ay protectional. God placed the limit for the Israelites, but they ignored it and become uncontrollable. Why? Which result them being mocked by the enemies. Pagkita po na makita po natin, the Lord naglagay ang Panginoon o nag-place ang Lord sa buhay po natin ng mga limit para makita po natin, hindi po para makita natin na tayo po ay parusahan ng pahirapan ng Diyos. Amen? Let's go in the Old Testament. First, when Yahweh give the 10 Commandments, nung unang panahon, hindi po ang purpose ay para po parusahan ng tao. Tama? When Moses received the 10 Commandments, nagalit po ang mga Israelita because ang isip nila, sila po ay nililimitahan, pinagbabawalan sila, at sila po ay parusahan. No. Binigay po yung 10 Commandments for a reason, maganda po yung layunin, magkaroon ng order yung kanila pong mga buhay. And the same thing sa atin. Kung bakit may batas, bakit mayroong mga alituntunin, bakit may mga sistema na dapat na tayo pong ay sundin o may dapat ipatupad at dapat sundin para maging maayos yung ating buhay.
Amen? For example, in our family, may batas ang tahanan. May tatay, may nanay, may mga anak, pero hindi pwedeng walang sistema sa bahay. Hindi pwedeng anak ang masusunod. Hindi pwedeng anak ang mangunguna. Hindi pwedeng anak ang hari. Hindi pwedeng anak ang masusunod sa lahat ng gusto. Dapat sa isang tahanan, mayroong order, mayroong sistema. And the same thing sa government. Kaya may policy, may traffic, kailangan sumunod sa batas, may mga license, kasi may order. Ganun din sa buhay natin. Kasi there are orders in our life that placed by the Lord, hindi para ilingin tayo, kundi para tayo ay protectional. In Exodus chapter 32, sabi po dyan, so the next day the people rose early and sacrificed wine offering and presented fellowship offering. Afterward, they sat down to eat and drink and got up to the judge and write about it. Then the Lord said to Moses, go down, because your people whom you brought up out of Egypt have become corrupt. So naging corrupt na po sila. They have been quick to turn away from what I commanded them, and have made themselves an idols, cast in the shape of God. They have bowed down to it and sacrificed to it, and have said, these are your gods, Israel, who brought you out of Egypt. And sabi po, in 32:25 verse 26, Moses saw the people were running wild, and that Aaron had led them get out of control, and so become a laughing stock to their enemies. So he stood at the entrance to the camp and said, whoever is for the Lord, come to me. And all the Levites ran to him. Israel did not take the boundaries set before them seriously. Kaya sila ay nagkasala. Crossing the line leads to danger, and it leads to death. Kaya makikita natin, during the time, yung the Israelite po, sila po ay nakalaya na, subalit gusto nilang bumalik. Kaya sabi po ng Bible, they become wild. Sila po is uncontrollable. Hindi na po sila makontrol, kaya po sila ay nagkaroon ng mga batas. The Ten Commandments, nung dumating yung Ten Commandments sa buhay ni Moises at dun sa Israelita, nagkaroon ng malaking problema ang tao. Dahil akala nila, sila po ay nililimitahan, nawalan na sila ng freedom. Nawalan na sila ng kaliyahan. Brothers and sisters, maganda po makita natin. There are borders in our lives that are placed by the Lord. Hindi po para tayo ilimitahan, kundi para po tayo ay protectional. Amen? Kaya po may mga bagay na alituntunin na dapat natin sundin. Amen? Kasi hindi po tayo pinapahirapan, kundi kaparaanan ng Diyos iyon para maging maayos ang takbo ng ating pamumuhay. Ano po sabi niya? James chapter 1 verse 15. As it says, sabi po ng James, the doctor's desire has conceived, it give birth to sin. And sin, ano po sabi niya? When it's full grown, give birth to death. May kamatayan. Totoo yun. Totoo po yun. True na. Every time we choose to cross the boundaries set by the Lord, may kamatayan, may nawawala. May nawawala. May nangyayari po. Meron pong nangyayari. There's something will be happen sa buhay po natin. Sometimes nawawala yung anointing mo, namamatay yung anointing, kamatayan ang relasyon natin sa Diyos, nanalo, kamatayan ang pag-ibig natin sa tao, nawawala na yung desire, yung passion, kamatayan ng pangarap mo, or kamatayan ng future natin. Kaya naman, when it comes to your purity, you have to define your borders. Alam niyo natin kung hanggang saan ka na. What happened to Joseph? Just like Joseph, the dreamer. Ano pong ginawa niya? Tumakbo siya palayo. Di ba? Tinampuhan niya. Guard yourself and flee from temptation because
your body is not your own, it is a temple of the Holy Ghost, the Holy Spirit. Kaya maganda po na makita natin, hindi para tayo po ay pahirapan, kundi it serves us na tayo po ay maproteksyonan. Kaya titignan natin sa Bible, ang daming batas, ang daming alituntunin, ang daming dapat sundin. If we will study the book of James, ang James po is a very practical. Napaka-practical about Christian living. Makikita natin doon yung mga alituntunin na dapat ay maging gawain ng isang mananampalataya. Ano ba yung alituntunin? So tayo, don't take your border lightly. Seryosohin natin dahil seryoso din po ang consequences. Dapat natin maintindihan, seryoso po ang consequences. Pag tayo po ay gumawa ng mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon, seryoso po ang kaaway. Katulad na lang po ng AIDS, other STD, unwanted pregnancy, emotional. Kaya sabi dyan, let us take seriously. Kasi pag hindi po natin seryoso, we will suffer. Amen? We will suffer. Kaya pala, let us set borders sa buhay po natin. Guard our purity. Hindi ka mag-decide kapag nandun ka na. Let us define it, then depend it. Kaya po, kaugalian natin, bilang tao at bilang Pilipino, laging nasa huli ang pagsisisi. Yan ang nakakalungkot. Kasi okay pa naman, wala pa namang nangyayari, kasi ayos pa naman, hindi pa naman kami nahuhuli, okay pa naman, masaya pa naman. But let us always remember, huwag po natin ugaliin na nasa huli ang pagsisisi. Amen? Again, borders are not meant to limit us. In fact, it gives us freedom in order. To stranger people and married people alike, put the following borders in our lives. Una, ano po yung dapat natin makita? Sabi po dyan, border for your eyes. Ibig sabihin, kailangan natin protection. Kasi kung ano nakikita ng ating mata ng epekto. Sabi ko dyan, don't gaze upon lustful things. Kung ano ang hinahayaan mong makita ng ating pong mga mata, hinahayaan mo rin maipasok sa puso at isip natin. Amen? May epekto po yan. Iwasan ang pornographic materials. Look away from everything that triggered you to think lustfully. Ano ba yung mga bagay na nakakasira? Ano ba yung mga bagay na kung saan ay nakaka-apekto sa atin? Sabi po dyan, look away from everything that triggered you to think lustfully. Iwasan natin. Let us put border in our eyes. Let us protect. Kasi kung ano nakikita natin, ang ganda nito, ayos nito, okay. Sometimes, kung titignan po natin, ano po ang ginamit ni Satan? Ano po ang nangyari? In Genesis chapter 2, 3, what happened to Adam and Eve? Napukaw sila dun sa ganda. Tama? Ano sabi ni Eva? Ano sabi ni Eva? Ang ganda. Nainlove sila dun sa kagandahan ng puno o ng bunga. Border for your life. Let us put border sa ating pong mata. Sabi ko dyan, look away for everything that trigger you to think lustfully. Ano ba yung mga bagay na kakasina? Ano ba yung bagay na kung saan ay nagdudulot ng mga bagay na hindi po kaya-kaya? Kaya sabi ko dyan, kung ano ang hinahayaan mong makita ng mata, hinahayaan mo rin makipasok sa puso at isip natin. Amen. Kaya dapat pinoprotektahan natin. And second thing, na maganda makita natin, pangalawang bagay ko, ano din pangalawa? Sabi ko dyan, border for your thoughts. Say no to lustful thing, kaya madami kong narinig, nakaka-experience ng molestation is because someone didn't put border and the limits. Yung ating pong kaisipan. Nowadays, sa panahon po natin ngayon, napakatindi po ng battle. One click away,
lahat pwede na po natin. Ang bilis ng information. Ang bilis ng pasahan. Ang bilis, isang type mo lang, isang click mo lang. But, there's a positive side naman po na maganda. But let us be very careful na kailangan po natin magkaroon din ng protection. Let us put border your thoughts. Kasi kung ano po ang ating iniisip, malaki po ang epekto. Sabi ko dyan, don't fill your mind with trust, but fill it with the words of God. Take every thought captive in Jesus' name. Control your mind. Tingnan niyo po. Ano po sinabi po ng 2 Corinthians chapter 10, verse 5? Tayo po lahat, basahin po natin in 1, 2, 3. We demolish arguments and every pretensions that set itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Napakaganda pong paalala. Don't fill your mind with trust, but fill it with the word of God. Kasi kung ano ang pinapanood natin, kung ano ang binabasa natin, kung ano ang pumapasok sa ating isipan, everything, meron po siyang malaking epekto sa ating pong buhay. Imagine, everything. Kasalanan po ang ating iniisip. Negative. Lahat po. May internalize po natin yan. May embrace po natin yan. Kaya let us be very careful. Negative. Lahat ay marites. Lahat ay marisol. Lahat ay kasiraan. Lahat ay kapangitan. Meron pong malaking epekto sa atin. Sabi po ng Bible, we demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ano po paalala? Don't fill your minds with trust. Punuin po natin ng kabutihan at higit sa lahat ay salita po ng Diyos ang ating pong mga isip. Amen? Punuin po everything. Dapat puno tayo ng pagpapala o kabutihan ng ating pong Diyos. E pangatlong bagay po, nasabi ko dyan, border for your body. So kanina eyes, ano po yung pangalawa? Second is our thoughts, pangatlo po yung ating body. Ano po sabi dyan? Paalalahanan po natin sa mga kababaihan o sa mga single, kalalakihan, single people. Preserve yourself. Don't give yourself away to anyone. Decide to honor God with your bodies. You may not feel in this area before, but it never too late to decide again. And many people, preserve yourself to your spouse. Maraming pamilya ang nawasak dahil ng mga tao po na hindi po naglagay ng border sa kanila pong katawan. Be resolved to honor God in our marriage. Tandaan po natin, your body or our body is a temple of the Holy Ghost. Amen. Your body is a temple of God. Ang ating katawan ay tahanan ng banal na Espiritu. Ang ating katawan ay tahanan ng banal na Espiritu. So we need to protect. Put borders to your body. We need to protect. Kailangan po natin alagaan. Kailangan natin ito i-preserve to honor the Lord. Kasi wala pong iba. Kaya magandang makita po natin na yung paalala po sa atin na dapat tayo we resolve to honor God in your marriage. So yung po paalala po sa atin. Notice, God is the God of order. Ang Diyos, God is the God of order. Amen? Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. So, kaya po pala may order, kung meron pong nilagay ang Panginoon, hindi po para tayo ininom, kundi magkaroon ng order yung ating pong buhay, especially tayo bilang mananampalataya ng Diyos. Hindi para tayo ay limitahan, kundi maging maayos ang takbo ng ating pong pamumuhay. Because God is the God of order. Don't let yourself be put in danger or chaos.
define and defend your borders. Brothers and sisters in France, hindi po binigyan tayo ng mga alituntunin para po tayo ay pahinga. Amen? Kanina binanggit ko po ang tahanan. Sa tahanan may order. Amen? May sistema. Amen? Hindi pwedeng walang sistema kung kailan mo lang gusto uuwi, kung kailan gusto mo lang babalik, kung kailan gusto mo lang mag-aabot, kung kailan gusto mo lang babalik sa tahanan. Especially may trabaho ka na sa mga anak. No. Sa bahay o sa tahanan, kailangan manatili mo pang order. Ganun din sa church. Ganun din sa ating ministry. Kaya may pastor, kaya may leaders, kaya mayroon pong manggagawa, kaya mayroon pong mga nilalagay ng Panginoon dahil ang gusto ng Diyos, mayroong kaayusan. Because God is the God of order. Mayroong sistema. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Kaya God is the God of order. Dahil kung walang order, wala pong order. Tandaan po natin, don't let yourself be put in danger of chaos. Define and defend your order. And thus, dahil kung wala pong border, wala pong order. Imagine mo, parang suntok sa buwan, suntok sa hangin ang buhay natin, walang direksyon. Okay lang, pwede natin gawin. Anything you want, pwede po natin gawin. Anything you want, pwede po natin. Kung anong gusto mo, kung anong gusto mong tutugin, kung anong gusto mong kantahin, kung anong gusto mong practice, kung anong gusto mong ituro, okay lang. Hindi pwede. Kailangan may order. Dahil kung walang border, wala pong order. Don't let yourself be put in danger of chaos. Define and defend your order. Tatlong bagay mga kapatid. Number one, let us put border in our eyes. Second, let us put borders in your thoughts. And pangatlo, let us put border in your body. Amen? Kailangan natin proteksyonan, kailangan natin ayusin, kailangan natin itama. Ang tatlong bagay, your eyes, your thoughts, and your body. Because tatandaan po natin, lalo na yung panghuli, your body is the temple of the Holy Spirit. Ang iyong katawan ay tahanan ng banal na Espiritu. Kung ano ang gawin mo dyan, sirahan yan, ang sinisira mo ay ang tahanan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, God is the God of order. Don't let yourself be put in danger or chaos. Define and defend your order. Hindi ko lang, Pastor, hindi naman nga kami nahuli. Pastor, okay naman. Maayos naman. Nakaligtas kami. Yes. Pero tatandaan po natin, mag-ingat tayo. Because everything we do, mas matindi po ang consequences. Amen? Dahil kung walang border, walang border. Can you stand? Tayo yung manalangin. Tatlong bagay. Let us put border in our eyes. Let us put border in our thoughts. Let us put border in our body. Dahil sabi ko, dahil kung wala pong border, wala pong border. Kapatid, those o lahat po ng inilalagay sa ating boundaries, hindi po para po tayo ay limitahan, kundi magkaroon ng kaayusan ang ating pong buhay, ang ating pong pananampalataya, special yung ating pong paglilingkurin sa Panginoon. Amen? Kasi kung wala pong sistema ang Diyos, hindi po magiging maayos ang tao ng ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Tandaan po natin, hindi po yan inilagay ang mga batas o mga alituntunin na iyan para po tayo ay mahirapan, kundi para po tayo ay proteksyonan. At higit sa lahat, maging maayos ang takbo ng ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. Amen? Let us put border in our eyes, in our thoughts, in our body.
Dahil kung walang word, walang God. Let us pray. Amin Diyos, ating Ama, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo sa aming pong buhay na we're able to minister with your people. Thank you, Lord, for allowing us na kami po Diyos ay makarating ng payapa at ligtas. At higit sa lahat, ay mayroong kakalayaan, mayroong kalakasan na magamit para po sa pag-uwi po sa iyo. Lord, I pray na kayo po ang patuloy na mag-ari sa aming mga buhay. And thank you, Lord, sa mga ginagawa mo po sa aming mga buhay. Sometimes, nakakalimot kami sa mga kaparaanan na ginagawa mo sa aming mga buhay. Sometimes, nanineglect po namin your power. Sometimes, nanineglect po namin ang inyong mga salita. But sa kabila po na lahat ng ito, hindi po kayo nakalimot sa amin. Bagos, patuloy mo kami pinagpapala. Kaya Lord, I pray, help us Lord na patuloy mo kami sumunod doon sa mga alituntunin na binibigay mo sa amin. Maging obedient kami. And salamat mo, dahil ito yung paraanan mo, hindi para kami limitahan, kundi para mas maging maayos pa ang takbo ng aming pong pananampalataya. Lord, I pray for these people. Lord, continue to bless them, empower them, and use them mightily for the expansion of your kingdom. Not only in this place, kung saan mo man sila dadalhin, kung saan mo man sila gagamitin. Lord, I pray for your divine blessing na patuloy mo kong iparanas sa buhay mo ng bawat isa sa amin. Lord, we thank you for your message. We thank you for the word na namin po napakinggan. Gawa ang inyong pong salita ay patuloy po na manatili sa aming pong mga puso. At sa takdang panahon, ito po ay mamunga ng tagal. Lord, once again, bless this people, bless this church. Use this church, Panginoon, for the expansion of your kingdom. Once again, Lord, maraming salamat sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin na meron po pasasalamat sa tanging pangalan